Panibagong panggigipit na naman ba sa mga nakasuporta sa Duterte? Nako, ito po si Attorney Vic Rodriguez at kilala po natin yan na maraming binubuking lalo na sa usapin po ng budget. Sinampahan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ng reklamong disbarment dahil sa umano'y pagbubunyag ng sensitibong impormasyon sa libro niyang Kingmaker. Ako, sa dami-dami niyong pwedeng kasuhan, si Attorney Vic Rodriguez pa. Tinalakay sa libro ang kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 at mga unang buwan ng kanyang administrasyon. Kaya naman pala, may nabuking dyan sa libro na yan. Giit ni Jason Binay Suarez na naghain ng reklamo at pamangkin ni dating Vice Presidente Jejomar Binay, yung mga Binay gustong magingay, nilabag ni Rodriguez ang tungkulin niya bilang abogado rin ni Marcos nang isiwalat ang mga sensitibong detalye. Di nga. Dagdag pa ni Suarez, ang ganitong gawain ay malinaw na bawal sa Code of Professional Responsibility and Accountability at nakakasira ng tiwala ng publiko sa mga abogado, lalo na kung konektado sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ay, ganun pala yun. Di ko lang alam kung yan talaga yung sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Nako, paano kung gusto naman ng nagbabasa dyan na mabuking or malaman kung ano yung mga sekreto bago maitalaga bilang Executive Secretary, nagsilbi si Rodriguez bilang tagapagsalita at Chief of Staff ng kampanya ni Marcos. Gayunman, umalis siya sa pwesto pagkalipas lamang ng halos 3 buwan. Marami pong nalalaman po yan si Attorney Vic Rodriguez tungkol po dyan kay Dunyor. Ngayon, ang hirap na no? Kung may ibubuking ka, ikaw yung kakasuhan, di ba? Tiwala lang po tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez kasi magaling din naman yan. Magaling na attorney yan at maraming nakaabang sa kanya tungkol po dyan sa pagbubuking lalo na sa budget, lalo na sa BICAM. Ito kasing si Attorney Vic Rodriguez, ang sabi ng taga-suporta niya o yung mga bumoto sa kanya ay dapat nanalo din ito bilang senador. Kasi hindi lang basta abogado, may malasakit kung ano man yung mga nangyari ngayong mga korupsyon. At magaling din na abogado. Yun nga lang, marami din naman yung bumoto. Pero, ang sabi ng iba, baka daw nadaya itong si Attorney Vic Rodriguez. Kasi naman nakita naman natin Luzon, Visayas, Mindanao, OFW, sinusuportahan siya. Maraming nanghihinayang sa kanya na hindi nanalo bilang senador. Kahit ganon, at least nakilala po natin si Attorney Vic Rodriguez, kung ano yung pinaglalaban niya, kung paano niya panindigan yung nasimulan niya na ibunyag yung mga dapat ibunyag. Pansin nyo pag nagla-live yan si Attorney Vic Rodriguez, may pinapakitang ebidensya, may mga binubuking siya, maraming naniniwala sa kanya, maraming bumilib sa kanya, maraming nagagalingan sa kanya. At eto ngayon sa balitang to, malamang maraming malulungkot, maraming magagalit kung sino man yung nagsampa ng kaso na yan. Karapatan naman ng kahit sino na pwedeng maghain ng kaso. Ang tanong dito, mananalo ba? Ang tanong dito, mabigat ba yung ebidensya? Ang tanong dito, maging patas ba yung korte pagdating dyan? Sana naman maging patas, tiwala pa rin tayo dyan na mananaig pa rin ang katotohanan. May nabubuking pala sa libro niya. Kaya naman pala. Mababasa ko rin yan kung anong meron sa librong yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.